dumantay na parang umaga. Totoo po nangyari yung sa judge na every Sunday ang dumarating. Pero nangyari para lumalabas lang rin. Yan yung nangyari. Pero nagsimula nga itong downloading, doon ako nagsimula na patawag dito. Hindi pa ako yung journaling. Pero meron akong journal. Dati pa ginagawa. Pero parang hindi ito nagiging tuloy-tuloy. Pero nagsimula noong downloading, naging tuloy-tuloy yun. Kaya makita ko yung naging kapangyarihan yung authority ko pagdating doon sa cellphone ko. Kasi meron na akong cellphone, tatlong cellphone doon sa church ngayon. At dahil doon sa naging faithful ako doon, may authority ako doon sa kanila. Kaya halos doon sa kasama ko sa cellphone, isa lang ang hindi. Gabi ko talagang kinagtan siya na dapat mag-journaling na siya. So lahat sila nag-journal, pati yung babae, pati yung mga lalaki, talagang nag-journal sila. Then, starting parang a week after nung G12 downloading, ay nagkaroon kami ng prayer of 3. At ang sabi namin, February 27, mayroon tayong harvest event. Ito Lunes. Yun yung kinakatutuwa ko na nangyari. Sapagkat lahat yung mga kasama doon sa nag-prayer of 3 sila for almost one month na nanalangin kami, pinapanalangin natin sa kung taong yun, nililihan pa nga natin. Hindi lahat ng mga prayer of 3 pumunta. Pero maganda, pagkatapos noong preaching during harvest event namin, 17 bago yung nagpahayag siya. At sumunod kami sila sa Panginoon at nagpahayag sila na gusto nila magpatuloy. At sinatawagan namin ngayon, sinumusta ko kagabi, sinumusta ko yung mga tao ito doon sa mga nag-invite. Sabi nila, nagtatanong sila kung kailan ulit. Sabi ko naman, Sunday, Friday, napuntahin na kasi may activity ng Friday para sa yun. Then, pagkatapos Sunday para sa worship. So, nakikita ko po yung sabi ko nga noon, excited ako nung dumating ng 27. At ang ganda naman ng tumaba. Nag-iiyakan sila. At ang maganda nito, is one person evangelism na gamit namin. Ako, nag-preach ako, pero hindi ako nagpatanggap. Tinuloy nila, sabi ko, sino man yung mga gusto tumanggap, tumayo. Pag kayo nila, meron pong hawak sa inyo, may mag-release sa inyo. Yung mga kapataang nag-prayer of faith, sila mismo yung nag-share. At ang kanilang sharing actually noong nakalimutan ko yung araw, nung nag-uusap kami, masaya sila nung nakapag-share sila. Pinapractice kasi namin yun Habang kami po ay na-prayer of faith, pinapractice ko yung mga word of evangelism sa kanila. Kami lang, nanginginig kung saan pupunta. Pero nung sila yung during that time, i-share nila ng maayos at lahat ng kanilang sinira ay tumanggap sa Panginoon. So yun po yung update na tuwang-tuwa talaga ako. Yan sabi ko parang hirap na iwanan. Sorry. Tayo naman paano sa host. Talagang mahirap pa rin alisin. Kapag ganun ang nangyayari. So, purihin po ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon dahil yun, isang pastor pa lang natin yan. Sige, yung iba, ano ang matutuot ng iba natin? Baka meron pa isa o dalawa. Meron pa ba? Sige, si Pastor. Basta kung ano po yung nangyari sa inyo dito at paano nakatulong sa church. Yan, napakikot download, napakikot mentoring natin. Malaking bagay na challenge dito sa ating usahan. Although sabi ko, ang biro ko noon na hindi ba natin papalitan din pagka mayroong bagong mas magaling ulit sa pamamaraan. But it challenges me to implement agad-agad. So, maganda, siyempre yung mga binabasa sa dati ko,
Eh, madali na lang kasi parang i-improve natin dito yung more on relationship, hindi masyado sa intellectual, but more on relationship. So, nagtataka na sila na parang nawala na yung lesson. Nagiging mababaw na yung aming pinag-aaralan. Then, ang magandang nangyari ngayon, nagre-refund yung mga youth. So, ginagawa ko, sabi ko, pangarap ko sana makabili ng notebook nyo. Kaso, hindi nga ako nakabili ng notebook. Karamihan yung iba sa nila, nakabili sila ng notebook. So, every meeting ay sinishare din nila yung kanilang devotion. So, parang napapastak na kami. So, parang sa susunod na Sabado, yun, yung sharing, sinishare nila yung kanilang devotion. So, nakakatuwa na ma-implement na hindi yung ngayon year of CBS, for instance, sa susunod na panahon, siyempre kaming local pastor, pagdating ng susunod na leaders, sabihin, ganito ang gagawin natin. O di, may iba na naman yung set-up. So, mawawala naman tayo dun sa focus. So, maganda po yung itong nauusahan. So, nakakatulong na ma-enforce ang tinitignan ko sa mga matutanda. Pag hindi man cooperate, hayaan lang natin. Kasi meron akong problem na hindi marunong magbasa. Pero maganda rin kung ang ginagawa ko na lang sa mga hindi marunong magbasa. Naghanap din nga ako sana ng may pera para makabilisan yung meron tayong Koju Bible. Para yung hindi marunong magbasa, na natin nila o kapapakinggan. Kasi gusto man nila, hindi nila mabasa. Yun. Kaya sumunod ginagawa ko, nagaya ko rin si Yes, pero pag in-illustrate ko, malalaki na mga 16 na malaking letter. Ibigay ko na sa kanila yung mga senior. So malaking bagay ko sa ginagawa natin. Okay, salamat po. Ano po, basta? Sige, si Pastor Cesar, proseso. Kamusta ba yung process? Mula nung umatend ako ng EGR, sa Tagaytay, kasama yung Maya. Bagamat isang maghapon lamang yun. Tapos, nakaattend ako nito. At the same time, nakakapag-aral ako tungkol sa discipleship sa teammate. Malaki ang may tulong sa akin sa local church sapagkat ang isa sa nagamit ko doon yung sa discipleship. Ang ginagawa ko ngayon, hinahanap ko na doon sa mga kabataan ko yung mga dating nadadala nila. Accountable na si Daron. Pero ang nadagdag aklo, si Pansaron, meron pang dalawang pamilyan dumating isang galing sa Bicol at saka isa sa galing sa parting Norte. Yung dalawang yun, bagaman at walang kinalaman yung pagdating ko rito, ay kinikilala ko na may pagkilos ang Diyos doon sa gawain yun. Kaya nagpapasalamat ako at hindi lang sa pamaraan kundi sa edukasyon, ako natuto dito sa G12. At ako'y naniniwala na maganda yung nasabi niya sa akin kung yun lang isang tao ay makapagdadal ng isang hindi mananampalataya at aalagaan niya ito sa loob ng isang taon, hindi niya ito utangan, hindi aawayin, ay talagang may lalapit niya. Yun ang aming pamantayan doon sa tatlong kabataan. Nakaibiganin ninyo, huwag lang kayo magpapaligaw, talagang dahil nyo lang sa church. Yun ang aming may pinagagawin. Huwag na huwag utangan. At natutuwa ako kung may isa doon na kabataan, narinig ko yung nagpatotoo na dinala niyo sa Jollibee, yung ginasusan talaga. At niyayang kumain. Lalaki sa lalaki naman yun. Lalaki sa lalaki. At naisasama niya sa ngayon. Yun yung nangyari sa Pilipino ngayon. Salamat. Okay, salamat po. Meron pa ba isa? Si Pastor Valle.
Dito. Ang ganda ng mga ko. Ang karanasan ko po talaga ninenterview po ako. Mula nung umattend po ako ng EGR, hindi ko alam kung paano ko simulan ang proseso. Hindi ko sunod-sunod gawa na napakahirap magumpit ng oras para sa paghihikayat ng mga yung nakapag-EGR na ng mga kabataan. Kasi mula nung sa Tagaytay, umattend na po ako ng EGR, meron po ako kasamang isa. Tapos, pangalawa, dalawa, pangatlo, tapos hanggang sa institute. Talagang aburito ako hanggang nung umattend po ako ng downloading at hindi ko masimulan talaga kung paano kami mag-post. Encounter, nagtanong po ako ng tanong kay Pastor Charlie, hindi ko masimulan. Tapos, ang po namin, kinausap ko yung isang kabataan na ipurso natin kahit po kung hindi tayo purso natin na figure. Tapos nung linggo, nanood po kami ng pre-encounter ni Bishop Oriel. Doon ko talagang nag-clicky ako na yung pala sinimulan na yung encounter na yun na from EGR, papuntang parang sabi niya from Egypt to wilderness to promised land. Yun yung nasa, ako'y parang naikot lang from Egypt to wilderness. Yun yung parang naikot lang na gano'n, pabalik. At walang progreso, walang kaya sabi ko mga kabataan, kasi may 10 kabataan na kasama nung nanonood linggo. Alam ba ninyo ng pakahalaga pala ang everyday encounter sa buhay natin. Everyday encounter na huwag po nating kaligtaan. Pagkat ito yung paraan para mapagtagumpayan natin yung nanghahabol sa atin from Egypt na nakakabayo sila, sabi ni Bishop Oriel, nakakabayo sila, tayo naglalakad lang, nakahabol tayo dito at wala tayong kawalan pagkat nakahabol, mahina tayo. Natatamaan po ako bilang manggagawa, nakikiya ako sa mga kabataan na hindi po masisimulan yung post-encounter na kaya nag-usap po kami nung linggo na itong linggo na naman na ito talagang i-pursue na namin yung unang lesson ng post-encounter. Kaya napakahirap din pala yung nalaman ko na ng mga buwan na hindi mo masimulan gawa ng yung walang oras o kaya kung minsan pagkatapos ng survey, kasi hinahabol ko yung mga kabataan na may post-encounter tayo, nawawala na. Pero nung linggo, gumawa po kami ng paraan at naway sa paglan naman itong dito patuloy na po yung pan namin. Yan po ang karanasan ko ng halos hindi ko alam kung paano ko gawin. Okay, dito na observation tayo kay Pastor Ben. Siguro ito yung isa na sabihin natin. Kasi hindi mo madali talaga yung mag-invite kayo ng cell group na kung paano mapadadala sa cell group. Kaya kailangan muna, meron muna mga inspiration at motivation. Actually, pag-simula mo natin dito, ang ginagawa mo muna namin, kaya ginawa ni Pastor Ben, inspiration, motivation muna. So, para sa iyo yung motivation na, inspiration na, kahit ano na yung path mo talaga ang naging motivator doon sa ginawa ni Pastor Ben, yung pinagawa nila yung pre-encounter ni Bishop Oriel sa video. Siguro, sasabihin na lang may Pastor Ben, ba niya nakuha yun? Ako gusto ko rin mapanood yun. Pero yun po ay isang motivational material na dati hirap kang mag-schedule, pero ngayon schedule mo na. So yun, mag-start ka kayo ng post-encounter. Dahil po, marami sa kanyang kabataan, dating ilan na? 16 na kabataan niya,
ang umattend ng encounter retreat natin doon sa Christmas Institute. At lahat po yun ay talagang maalam. Ang problema, sabi ko nga sa kanila, dapat i-post encounter agad. No, kaya tama ko yung pinuturo yung message si Bishop Oriel doon na kapag mailabas mo na sa Egypt, napunta na sa wilderness, ito po iwanan sa wilderness. Kinakailangan na rin sa promise land. Ibig sabihin, from pre-encounter to encounter mo na, and then post-encounter mo. Pero yun sa atin, meron tayong mga churches na meron mga kabataan na kapatid doon sa ating CI at doon sa EGR, kinakailangan na ma-post-encounter nyo na yun. At ipasok nyo na yun, sila na ang magsisimula sa cell group ninyo. Yun na po yung magiging cell group ninyo. So, after post-encounter na yan, self-experience na. Hanggang dumating yung time na nakahanda na sila, saka tayo, para gawin po yung ating encounter retreat. O yung ating SOL, yung mga susunod na po. So, pagpasok po ng June natin, magkakaroon po tayo ng mga SOL, magdadaan na ng ating laging proseso. Kaya lahat po yun ay ating ganda. Meron pa po ba kayong gusto i-share? Saka meron pa exciting na kakakata niya si Pastor Charlie. Ito na po yung talagang malayo ang narating nito. Bali, ang maganda kasi sa GPL ay tayo mga pastor, hindi tayo Rachel lang, kundi si Twitter. Yan ang napakaganda. Ako po, meron kami natapos ng church conference namin, may nagagdag namin 11 sa yung dalawa doon, diba, sabi siya yung mga convert. Doon sa siya na convert, wala kahit isa akong dinala doon. Ang nagdala yung mga services ko. Ginagawa ko lang, i-give waiters ko, i-give niya, which waiters niya, at sa kanila mga sales ko, yun po yung nagpo-comply o nagdadala ng mga miyembro. Kaya tayo bilang mga pastor, dahil natin sa proseso at magiging prepare tayo at yung mga miyembro ang magdadala ng mga miyembro sa administration. Okay, so the CBS. Ang experience ko naman dito yung devotional life. Mula nung nagsimula yun, talagang consistent na yung devotional. Kayo po, kumusta nagtutula na mula nung nagsimula, nag-devotional na kayo. Ito, kasama yun talagang nagsimula namin. Ito, yan, nagtutula. Yung mga hindi nagtatamay, talagang tutuutan sa ako sa sabihin ko. O kasi lang nagtato, kahit pareho mo tayo. Kasi yung lately, yung devotional life ko ay talagang naputol siya. Pero nung nagsimula ito, every time na kumala yung revelation ng devotion, after that, nare-receive ko kaagad ang bilis. Kaya, grabe ang ginagawa ng Panginoon.